Yon guys, welcome back sa channel natin. Grabe, napakaswerte natin, no? At tayo pinagbigyan ng isa sa mga idol natin sa game. Guys, eto na, isa sa pinakihintay nyo para sa lahat na naglalaro ng Grow Lancer ng MU Monarch C. Para sa inyo tong review na to guys, shoutout natin. Ilagay natin tong account niya. Ang nag-iisang boss Pande, ang alalay ng Panday ng server namin guys. Ito para sa inyo to guys, no? Itong full review ng Grow Lancer. Pipilitin natin i-discuss lahat ng dapat nyong malaman sa Grow Lancer. Okay? So tara guys, tignan nyo guys, yung itsura pa lang, hindi ko pa nilalagin, kita nyo naman, nag-aapoy. Tara guys, i-review natin to, full class review ng Grow Lancer. May ano pa, no? May sound pa naglalaro to guys. Guys, yung kaninang review natin doon sa BK, nakalimutan natin yung request niyang Fluorite, ano? Bali guys, gagawa natin ulit nakalimutan ko pa, si Shubo ba yun, yung nag-comment? Gagawa natin ng separate video yung BK, guys, okay? So, tara, etong umpisa na natin. Isa sa pinakamatibay na Grow Lancer dito sa server namin, isa sa kinaiiyakan, kinabibiliban ng mga taga-cross. Ito yung account nyo guys, top 1 Grow Lancer to guys, si Pande. Naglo-load pa, no? So naglo-load, basta siya yung top 1 sa Grow Lancer dito sa server namin, okay? So anong i-discuss natin sa Grow Lancer account niya? Okay? So syempre, ito doon na natin to, no? Simula sa skills. Okay, sa lahat ng skills niya di-discuss natin. Class talent, skill talent, guys, di-discuss natin yan. Artifact, ano pa ba laman nitong ano niya? Fruits, fluorite. Okay, so sana lahat ng elements ma-discuss natin. Ito doon na natin yung discuss dito sa Grow Lancer to, pagkakataon na natin to. Okay? Kasi pinagbigyan lang tayo ni Boss Pande na hiramin to, no? Okay, so shoutout natin yan. Again, Boss Pande, ito na yung GL mo. Full class review ng Grow Lancer. Okay, saan tayo magsisimula? Okay, umpisa natin yung skills, no? Madalas, ganito naman tayo nagsisimula sa skills eh. Bakit nga ba yung mga higher class o higher level player ngayon nag-switch class to Grow Lancer, guys? Dito nyo malalaman ngayon ang sagot. Okay? So, again, gaya ng ibang class, ang Grow Lancer merong dalawang subclass. So, meron siyang STR type, yun yung mga STR skills niya. At meron naman siyang AG type, yung mga tank build. Okay? So, ang alam ko, itong stats ni Boss Pande is STR. Okay, tingnan natin. So, guys, itong STR niya, 1801 lang STR niya, guys. More on AG siya. Bakit? Ano sa tingin nyo, bakit ganun ang build niya? Kasi, guys, gaya nga ng nakasanayan, ano, at gaya ng pinapaliwanag ko sa inyo sa AG help natin, iba kasi talaga ang bigay ng AG. Okay? Tataas yung dep rate nyo. Pag mas mataas kasi yung dep rate nyo sa attack rate ng kalaban nyo, mas madalas na magmi-miss sila sa inyo. Okay? Plus yung attack speed nyo, ganun tataas. Kaya isipin nyo, tingnan nyo attack speed na itong Grow Lancer na to guys, 295. Nakita nyo ba? Ganun kabilis siya pumalo. Okay? Kita nyo naman ikot niya sa mobs, oh, guys, oh. 295 attack speed. Grow Lancer ang pinag-uusapan natin, guys. Hindi elf to. Isipin nyo yung AG elf natin kung i-compare natin. 219 lang. Yung BK natin nasa, ano ba, 260? Parang 259. Gana sa ganun lang, guys. Itong Grow Lancer niya, tingnan nyo, guys, oh. 295 attack speed. Ang dep rate niya is 1235. Sipin nyo, ganun siya kamamaw. No? Kaya yung mga nakakalaban nito sa PK, talaga naiiyak, guys. Maniwala kayo sa akin. Pag itong nakaharap nyong Grow Lancer na to, at sa mga ka-level bracket niya lang, no, ka-range niya lang, nung hindi mga sobrang kargado, napapalaban talaga. Okay? So maniwala kayo sa kayo, hindi. Isa to sa pinaka-astig na Grow Lancer dito sa cross server namin. Sa server namin, top 1 siya, at sa cross server namin. Okay? So, yun nga. STR niya, 1,800. Mas pinrayo niya yung AG. Pero guys, STR type to. Okay? Yung STR type tong ano niya. STR type tong tawag rito.
Grow Lancer niya, attack type ang ibig sabihin. So, paano nyo ba malalaman kung ang Grow Lancer is attack type? Syempre guys, skills na gagamitin niya. Okay, so ano nga ba yung mga important skills ng Grow Lancer? Unang-una yung buff. So, usually naman, pag mga class guys, talagang yung buff, halos nile-level 6 yung buff. Bakit? Dito kasi, isa to sa mga, alam mo yun, pinaka-importanting skill ng bawat class. Okay? So, ano nga ba yung level 6 buff ng Grow Lancer? So, Circle Shield. So, increases damage rest, no? Of the caster by 20% for 30 minutes. Okay, so 30 minutes yung buff niya. With a 15% chance to reduce damage taken by 60%. So, guys, sipin nyo, 60% damage reduct. At yung 15% na chance, guys, napakataas nun. Kumbaga, sa 15%, sa 10 palo, no, sa 10 attack sa ng kalaban, parang 3 times sa 10 attack na yun, pwede mag-appear yung chance, no, na damage taken. Okay? When the buff lasts, there is a 5% chance to reduce the attacker's total combo. Isipin nyo guys, bukod sa damage, damage taken reduce, mayroon pa siyang combo reduce ng attacker. So guys, grabe, di ba? Kaya isipin mo kung ikaw, bawa nakikipag-1 on 1 siya sa BK. Ay, sa Dragon Knight. BK kasi ako ng BK, guys. Bakit ba BK ko nasabi? Kasi Blade Knight kasi yung nasa isip ko eh. Yung kasi yung parang ano ito? Parang revert class ng Dragon Knight kasi sa lumang MU eh. Alam ko eh. Okay, so DK Dragon Knight. So kapag nakikipag 1v1, yung Grow Lancer sa Dragon Knight, di ba, nakaasa yung Dragon Knight sa combo. Lalo na pag nagpe-fatal strike, di ba, gaya ng review natin na sinabi ko sa inyo, di ba? Na kapag nagpe-fatal strike yung Dragon Knight, sumasabay yung combo. So, napakalaki ng chance, no, na mabawasan ng 30% yung combo ng Dragon Knight. Okay? So, yun yung Circle Shield, guys. Napakalupit ng buff ng Grow Lancer. Okay, ito yung Flame Dance. So, ito yung for AFK mag siya, yung ginagawa ngayon yung character niya. So, ito yung AoE skill, no, pang Devil Spear. So, level 4 normally, ganun naman ang talagang level na ginagawa ng bawat class sa character nila, sa pang AoE nilang skill. Okay, susunod ito yung launch. So, ito yung normal attack ito yung nagiging normal attack ng GL pag hindi gumagamit yung skill attack niya. Gaya nung, kumbaga, sa BK, di ba? Sa Dragon Knight, yung Cyclone. So, ito naman sa Grow Lancer. Okay, so spin step. So, hindi to naka-level up. Bakit? Kasi ito yung skill na pang-AG. Okay, ito yung skill na pang-tank. Oh, ito yung parang katumbas ng skill ng STR. Okay? At saka itong Magic Pin. So, itong dalawang skill na to, naka-base ang damage nito sa AG. Ayan, mababasa nyo naman, oh. Deal physical plus rat attack, 102% damage to target, and physical attack, 30.72% damage to enemies target. So, ito kasing skill na to, naka-base kasi ito sa AG eh. Itong tawag rito, spin step na to. Okay? Magic Pin, so ganun din. Hindi rin siya ni-level up. Gawa nga ng hindi siya para dito sa STR type na Grow Lancer. So ano yung naka-level up dito guys? Itong skill na to. Itong Whirling Impaler. So naka-level 6 siya. Ito kasi yung pinaka normal skill niya, lagi niyang binabato. So ito yung parang tumutusok-tusok ng mabilis, no? Pakita natin guys, no? Huwag na natin ilayo. Teka, ano natin dito? Pag isa lang kasi yung kalaban, tsaka lang to. Teka lang ha. Okay, teka. Pag isa, ayan, kita nyo yung skill yung guys, ito. Yan, yung tusok-tusok na yan. Okay, so ibalik na lang natin siya sa pwesto niya. Kasi dito siya naka-AFK. Pinakita ko lang kung ano yung skill na yon, no? Para to sa mga bagong player na hindi alam yung skill na yon. Okay, so ito yung isa sa mga pinaka-importanting skill niya, naka-level 6 to. Pangalawang skill, ito yung Hurricane Launch. So ito rin yung for attack type na GL, no? Kaya ito naka-level 5. So ano ba yung sinasabi sa skill? Level 5 lang siya. Deals 3 consecutive hits up to 3 targets with 3 grids ahead. Each hit on the main target deals physical attack plus retribution 30%.
And each hit, secondary target deals physical attack plus retribution 39%. So ito yung pangalawa sa main skill na ginagamit ng mga STR type na Grow Lancer. Okay? So yun yung mga common skill niya, guys. Okay, so ngayon bago natin puntahan yung ibang skill, which is sa class talent na kasi to, yung mga ibang babanggitin natin. Ito yung advanced skill, yung sa Archangel. Ito naman yung Rosy Breath, yung pag nabuo niya yung Preja. Ito yung mga next skill ang babanggitin natin. Okay, so i-discuss natin siya pag nandun na tayo sa tab ng class talent. Okay, tara, puntahan natin. So ano nga ba yung madadagdag na skill sa inyo kapag na-open nyo yung class talent ng Grow Lancer? So ito siya, guys. Talagang makate, no? Talagang makate itong tatlong skill ng Grow Lancer na ito ay talagang makakate. Okay, unang-una, ito yung first skill na madadagdag sa inyo yung dash. Okay, bago natin discuss yung dash, discuss natin yung buong class talent niya ng STR type to. So, gaya ng iba, normally nagkakaroon ng hit up, max weapon attack, mean weapon, STR boost, combo, tapos yung upgrade ng skill nila, normally yun yung mga nasa skill na to. Okay, so yung upgrade ng Whirling Fury tsaka nung Hurricane Lunge. So, ganun siya. Yung normal, as a normal attack type ng class. So, ito na, tara, proceed tayo sa dash, no? So, etong dash, parang kagaya to nung raid nung Dragon Knight. Basahin natin, ha. So, level 1 lang siya. March to any nearby targets within 5 grids. Deal physical attack plus retribution, 150% damage while pushing away up 6 player summons when 3 grids of the target for 30 seconds. So guys, ni-level 1 niya lang, oh. So ang ginamit niya talaga rito sa skill na to is talagang pantalon lang. Pero siguro guys, kung ina-upgrade niya to for higher levels, may damage pa rin to, eh. Guys, pansin nyo ba na yung Grow Lancer, lagi nakalagay yung physical attack plus retribution attack. Tapos yung ibang sinasabi, kasi yung retribution, yun yung parang sa STR, yung rat naman, yung parang sa Agi type. Okay, nabanggit ko lang naman, isihin ko lang. So again, sa mga new player, ito yung makukuha yung skill. Pag na-open nyo yung class talent, ang pangalan ng skill is dash. Ito yung blink, ito yung pinaka-blink ng Grow Lancer. No, nawawala. Gusto ko ite-testing nga natin, guys. Ano natin yung yung BK natin, yung Dragon Knight natin. Teka. Ipunta natin ng Lost Tower. Wait lang. Setup natin yung ito na lang Dungeon 1. Setup natin, guys, no. So, madali naman hanapin tong niya, eh. Tong spot niya sa pinakadulo, okay? So, guys, travel natin siya ng dungeon para makita niyo yung skill. Lalo sa mga new player. Wait lang. I-setup lang natin ng maayos. So, okay, guys, ito yung Dragon Knight natin. Okay, lakad natin Dragon Knight. Okay, ito. So guys, ayan yung Dragon Knight natin. Gagamitin natin yung skill ng dash para makita nyo. No? So lahat ng i-discuss natin yung skill, gagamitin natin sa kanya. So, paano ba? Yun natin. Ayan. So, paano ba yung dash? Ayusin natin yung skill niya, guys, ha. I-ano natin ng ganito, yan, para makita natin. Okay, so ito yung dash, no? Tumatalon to, guys. Baka kasi hindi rin tumalong gaya ng review natin ng BK, no? So, ito yung skill niyang dash. O guys, ganun nga rin na nangyayari. O, kita nyo, hindi rin siya lumalapit, delay. Pero guys, jump yun. Yung kaya sinabing dash, ito yung blink. No? Hindi ko kasi alam siguro sa delay ng ng internet connection natin, kaya hindi natin siya nakikitang lumipad. Kasi naka-level 1 siya, guys, no? Para sa akin, kung ako yung nag-Grow Lancer, mas uunahin kong i-level 3 tong Pero tingnan natin yung class talent niya. Okay, kasi 51 pa lang. So, yung level 2 yata. Ano ba requirement ng level 2? 41 eh. Pero para sa akin, guys, kung ako tatanungin nyo, mas ile-level ko yung yung dash. Bakit? Kasi guys, ito yung panghabol nyo. No? Siya kasi naka-level 1 lang, so hindi ko alam ba't siya naka-level 1. Para sa akin, guys, kung kayo ay melee, no? Kung kayo ay melee class, gaya nitong Grow Lancer ni Boss Pande, ipa-priority niyo ipa-priority niyo yung blink nyo. Bakit? Kasi yun yung ipangahabol nyo
sa mga range like Summoner, AGL, Wizard, MG, di ba? Kung mabagal ang cooldown, tingnan guys, napakabagal ng cooldown ng dash niya. Hindi katulad nung Dragon Knight natin, naka-level 3 yung raid nun. So kaya mabilis ipanghabol. Kasi guys, lalo na kung malalakas din yung kalaban yung MG or Wizard, tatalon-talonan lang kayo nun pag mabagal yung blink nyo. Pero na lang kung mabe-burst damage nyo sila. Okay? So, halimbawa, pareho lang kayo ng level ng damage at ng depth. So, malamang sa malamang, hindi nyo mabe-burst damage yung Wiz at saka yung MG. Ang mangyayari nung guys, ipopoke nila kayo ng ipopoke hanggang maubos yung buhay nyo. Okay? So, yun ang problema. Anyway, ang maganda kasi dito sa Growlancer, meron siyang skill din na panlaban doon. Kaya rin siguro niya hindi nile-level up, no? Or talagang kulang pa lang yung level ng class talent niya. So, ito, ayan o guys. So, pero blink yun hindi siya nagbi-blink eh. Hindi siya nagbi-blink, hindi natin nakikita, pero blink yun. Delay lang siguro dito sa internet connection natin. Okay? So, yun yung dash. Okay, isa sa pinakamagagandang skill ng Growlancer. Okay, yung pangalawang skill, ito yung isa sa malupit, sanction. Ito yung parang stun. Actually, hindi kasi sa iba-iba kasi ng style, no? Kung sa Dragon Knight merong freeze, pero passive. Ito namang Growlancer, maganda naman dito, meron siyang pangkulong which is active. Na talagang pag pinindot mo siya, makukulong mo yung kalaban. Yun ang pinagkaibang dala. Yun ang maganda sa Growlancer. Halimbawa, tatalunin nyo yung kalaban, kunyari, o i-raid nyo. Pagka-raid nyo guys, pwedeng yung i-auto, pwedeng manual, makukulong yung kalaban nyo. Talunin natin. Ayan guys, so kita nyo yung tatlong espada na yon na umikot doon sa Dragon Knight, yun yung sanction na skill. Para sa mga new player, yung hindi pa nakakalam. Okay? So, eto yan. Sanction. Ano nga ba yung binibigay ng sanction? So, naka-level 1 lang din siya. Deal physical attack plus retribution, 150% damage to the target, and imprison the target for 2 seconds. Kita nyo guys? Napakatagal ng 2 seconds sa totoo lang. Yung 1 second nga lang na maistang ka, makakailang palo na si yung kalaban mo eh. Paano ba pag 2 seconds? Okay? So, the target cannot move. Use displacement skill. So, ang ibig sabihin nun, pag ginamitan nyo siya ng sanction, hindi siya makakagalaw, hindi rin siya makaka-blink out. Okay? So, yun yung ibig sabihin yan, na cannot move or use displacement skills while the target is imprisoned. Attacking the imprisoned target. So, ganun yung mangyayari, hindi kayo makaka-blink. So, ito talaga yung panlaban ng Growlancer dun sa mga tatakbo. Okay? So, ganun kasakit yung Growlancer na to. Okay, so dito na tayo guys sa napaka-intrigang last skill ng Growlancer. Guys, ito, grabe to. Ito talaga grabe itong skill na to, no? Actually guys, dati akong Growlancer, gaya na nabanggit ko sa inyo. Ito yung first class ko. Kaya lang ako nag-switch to AGL kasi gusto ko lang patunayan dati na yung AGL pa hindi pinakamahinang class. Kasi madalas sa mga MMORPG na game, Archer kasi yung ginagamit ko eh. So, yun ang isa sa dahilan ba't ako nag-switch to AGL. Okay? So, ito guys, ito talaga yung pinakamalapit na skill, no? Ng Growlancer guys. Pakinggan yung mabuti. Okay? Fury status. Yung una, Fury status, dispels control effect and increase attack by 22%. Pakinggan nyo guys ha. Movement speed by 17%. So, bibilis yung yung attack nyo madadagdagan ng 22%. Guys, level 1 lang itong pinag-uusapan natin. Hindi level 5. 22% madadagdag sa attack nyo. Ganun kalaki. At movement speed by 17%. Okay? So, the damage you take is increased by 11%. Ayun ang kapalit niya. Magkakaroon kayo ng 11% more damage taken kapalit nung attack power nyo at saka ng movement speed. Okay? Pero, yung depth status nyo naman, dispels control effect. Halimbawa, na-stun kayo or na-freeze ng mga kalaban nyo, ng AGL, ng Wizard, ng Dragon Knight, ng MJ. Halimbawa, lahat ng control effect, kapag ginamit nyo yung Fury status na to, okay, madidispel yon. Matatanggal kayo sa pagkaka-stun, sa pagkaka-freeze, tapos biglang
bibilis yung movement speed nyo at attack power. Okay? Yun yung Fury status niya. Okay guys, so ito yung pangatlong skill, so ganun siya kagrabe. Guys, tatandaan nyo, ang pinag-uusapan pa lang natin dito, class talent. Hindi pa natin nababanggit yung skill talent, which is the A game ng mga Grow Lancer. Okay, so sana nakakasabay kayo, no? Bago natin i-discuss yung skill talent niya, sana nasasabayan yung skill. Okay, so ulitin natin guys, ni-review natin yung skill niya. Crucial skill, no, para sa kanya yung buff, Circle Shield, Whirling Impaler, okay, tsaka Hurricane Lunge. Okay? Mamaya natin i-discuss tong pangalawang Fury status. Okay, so yung dash na discuss natin, ito yung pinaka-blink niya. Sanction, ito yung pangkulong or pang-stun, pangkulong niya, panghuli niya ng mga range na may mga blink. So, ito yung Fury status na binanggit natin, no? So, ayan yun, yung kakaroon kayo ng attack power na 22%, movement speed. Yung nga lang, guys, ulitin ko ang kapalit ng power boost nyo at saka ng movement speed nyo is the damage you take, okay, by 11%. Increase yung yung kalaban nyo inaatake kayo, yung damage na matitake nyo mula dun sa kalaban nyo madadagdagan 11%. So kung iisipin nyo guys na binap niya yung sarili niya pero pinahina yung sarili niya, pero akala nyo lang yun. Ngayon, puntahan natin yung skill talent. Okay, so, alam mo yun, kasi kung babasahin mo tong skill na to, parang, ba't ganun? Binap ko yung sarili ko, pero parang dinibap din ako. Okay, ganun yung pwedeng maging tanong, lalo na sa mga new player, no? Ngayon, pag-usapan natin yan, pag nabasa nyo na, pag na-discuss ko na sa inyo yung skill talent. Okay? So, tara. Dito tayo sa exciting part. Skill talent. Eto na, guys. So, yung unang skill talent, yung Whirling player, hindi niya pa na-upgrade, which is mahirap kasi talaga mag-upgrade ng skill talent, guys. So, isa sa mga payo ko talaga sa inyo, no? Kahit anong class ang gamitin nyo, yung skill talent kasi talaga yung A-game skill ng bawat class. So, para sa akin, ang pinaka-tip ko sa inyo, guys, laanan nyo talaga ng pang-upgrade yung skill talent. Maniwala kayo sa hindi, napakalaking bagay ng skill talent sa lahat ng class. Kung ano mang class meron kayo. Actually, na-disappoint lang ako dun sa STR engine na nireview natin. Pero, skill talent is skill talent. Ito yung magbo-boost ng mga skill nyo. Okay, so tara, review natin. T1, lagay natin sa level 15. Damage of Whirling Impaler increased by 7.5%. So, normally, ganito naman talaga binibigay. No? Ina-upgrade yung damage. Ang baba lang ng bigay sa kanya, 7.5. T2. So, ano mangyayari sa T2? Whirling Impaler applies a slowing effect, reducing the target's movements. Tingnan nyo guys, oh. Grabe, di ba? Isipin nyo, yung 296 na attack speed, papaluin ka ng papaluin itong Whirling Impaler. Guys, oh, 20% movement speed ang binibigay niyang slow. So, paano ka tatakbo kung wala kang blink? Diba, guys? Kumbaga, ang choice mo na lang, pagkalaban mo tong Grow Lancer, makipagtangkihan. Kasi, ipin nyo, paano ka tatakbo? Kung tatakbo ka ng paunti-unti, tinitira ka niya, nai-slow ka ng 20%, aabutan ka sa sobrang bilis ng attack speed niya. Okay? Guys, T2 pa lang to T2 pa lang. Okay, tala. T3 tayo. Level 5. Whirling Impaler has a 100% chance to pull the target towards you with a built-in cooldown of 30 seconds per trigger. Guys, isipin nyo. Oh, guys, di ba? Ganun kagrabe. 100% chance, cooldown 30 seconds. Isipin nyo, atakin ka baka bawa. Okay, so pinalo ka niya. Nai-slow ka na, no? Nai-slow ka na. Tapos nakakatakbo ka na ng konti, bigla kang mahahatak pabalik. Isipin mo yon, ganun katindi itong Whirling Impaler na skill talent. Tapos hindi mo lang ile-level up, di ba? Guys, kailangan yung i-max to. Kung kayo ay Grow Lancer, focus on skill talent, talaga laanan nyo. Okay, kung araw-araw kailangan niyang i-upgrade, kahit MUC lang guys i-upgrade nyo. Ganun katindi.
Whirling Impaler, ipupull niya kayo palapit sa inyo, 100% chance. Isipin nyo yun. 100%. Yung nga lang may cooldown siyang 30 seconds, pero guys, 100%. Di ba? Hahatakin ka niya. Ganun katindi. Okay? So tara, level 2 tayo, ay second skill. Sanction. Okay, deals physical attack. Diniscuss na natin yan. Ano nga ba yung level 15 niya? So, ang level 15 niya is attacking targets imprisoned by your sanction will increase skill effect by 15%. Attacking targets imprisoned by your sanction is skill increases effect by 15%. So, yung effect ng sanction, okay, magi-increase ng 15%. So, eto yan. Kung ano kung yung 150% damage niya plus 15%, ganun yung mangyayari. Okay, so kung yung 2 seconds siguro na imprison, baka madadagdagan din ng 2.15 siguro. So hindi tayo sure, no? Kung kasama kung kasama yung pagkakakulong niya. Okay, anyway, move tayo sa T2. Okay, T2. Attacking targets imprisoned by your sanction skill grants a 50% chance increase in imprisonment by duration of 0.2 seconds. So, meron sang chance na mas mapatagal, okay, ng 0.2% yung duration ng pagkakakulong. 50% ka lang, hindi siya 100%. No? So, chance lang. Okay? So, T3, level 5 natin. Once the target, okay, has been imprisoned for a total of 2.8. Tama ba? Once the target has been imprisoned for a total of 2.8 seconds, continuing to attack the target will increase damage bonus tsaka cooldown. Grabe pala to, guys. So, ayun na guys ang linaw Kapag nakulong nyo, yung pag na-imprison nyo pag umabot ng 2.8, once the target been imprisoned for a total of 2.8 seconds hindi 3 seconds, 2.8. Okay? Continuing to attack the target will increase the damage bonus effect. So ganun pala siya, guys, no? So pag nakulong pala kayo at nag-trigger yung buff niya at umabot ng 2.8 seconds yung pagkakulong nyo, guys, continuous yung damage niya, mag-upgrade. So, grabe pala to, no? Kaya pala, guys, yung mga high level character, no, kung mag-switch siya Grow Lancer, kasi grabe pala talaga ang buff na itong Grow Lancer sa endgame, no? Kumbaga parang kagaya nung ni-review natin yung Agi Elf, no? Grabe rin yung mga skill talent niya sa endgame, no? So guys, grabe, no? So talagang sa endgame natin malalaban. Bakit nga ba sa endgame? Kasi guys, gawa nga na mahirap i-upgrade yung skill talent. So madalas yung mga higher level player, yun din yung mga nakakamax ng skill talent So tayo kasing mga lower level, kumbaga mga hampas lupa pa tayo, hindi pa natin sila mamamax. So ganun kalaki yung mga naibibigay nilang tulong. Guys, isipin nyo, kaya again, ulitin ko guys, wag nyong pababayaan yung skill talent. Dati ko pa yung sinasabi, dun pa lang sa Agi Elf natin. Okay, dun pa lang sa Agi Elf natin, guys, sinabi ko na yan na iba-iba pag naka-level yung skill talent nyo. Okay, so tara, punta tayo dito sa pangatlong skill. Ito yung, guys, ito yung isa sa mga ano bang tamang term? Kakaiba. O no? Ito isa sa mga kaibang skill. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo. Ito makikita nyo naman So, ito yung skill, di ba? Yung Fury status. Dito siya mag-iiba, guys. Okay. So, level 15, yung attack bonus niya, madadagdagan ng 15%. Okay? So, yung depth status niya, magkakaroon kayo ng damage reduction effect by 15%. Okay, so yung pa lang, palalo na kayo. So, yung skill, nang hindi pa siya naka-upgrade sa skill talent, magkakaroon kayo ng attack, di ba? Tapos, increase movement speed. Tapos, itong T1 niya, yung depth status nyo, magkakaroon kayo ng damage reduct. Kasi yung depth status niya, ano ba? Ulitin natin Ang depth status nito is Dispels Control Effect. Di ba? Yung makakawala kayo sa... Yung para kayong mapapurify. Kumbaga sa mga naglalaro ng Mobile Legends, parang purify siya.
ang mangyayari, mapupurify na kayo, makakawala na kayo dun sa mga stun, tapos, magkakaroon pa kayo ng damage reduction effect 15%. Kaisipin nyo naman, kung gaano kalupit, di ba? Yung skill na to, pag na-level nyo sa skill talent. Guys, T1 pa lang tong pinag-uusapan natin. Wala pa tayo sa T2. Ha? Tara, eto T2, ipakita na natin sa inyo. Level 5, T2. Fury status. For every 10% of lost HP. Ito yung pinag-uusapan ngayon ng mga higher level character. Okay? Ito yon. Okay? Basahin natin na maayos. For every 10% of lost HP, so ibig sabihin, pag konti na lang ang buhay nyo, ha? Bawa nakikipag 1v1 kayo, umuunti yung buhay nyo. Ito ang nangyayari. Increase attack speed by 2.5%. Upon activating death status, automatically gain a shield equal to 20% of your max HP. Guys, magkakaroon pa kayo ng shield. 20% ng HP nyo. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang HP ng mga Grow Lancer? Ito, tingnan nyo. Oh, guys, ang HP natin, 942, hindi pa siya full. Ba't ba hindi bilan natin ng pa. Ay, may pots pala. Kasi nga, guys, kaya hindi yan kaya hindi yan nagre-recover kaya hindi niya pinupuni HP niya kasi nga dahil doon sa skill na binasa natin. Pag mas mababa kasi yung buhay mo, ito yung nangyayari. Ayan o. For every 10% HP loss, attack speed by 2%. Nag-i-increase yung attack speed nyo by 2.5%. Okay, kaya yung iba, ginagawa nila, hindi sila di ba pag sineset nyo yung paths nyo dito, guys, dito sa autoplay, di ba yung paths ganyan, 80, yung iba nga guys, binababa to sa 20% or 30% Alam mo yun, para lumiit yung buhay nila. Ganun ang ginagawa ng ibang Grow Lancer. Okay? Sorry. Kasi nga, gawa ng kung mas maliit yung buhay mo, malagdagan ka ng attack speed. At ito pa yung T3. Ito pa, hindi lang yon. Ito yung pinaka A-game nito. Skill talent. T3 guys. Ito guys, pinakamalupit. T3, tara. Level 5. In Fury status, every 10% of HP loss, increase movement speed by 2.5% when the shield death status is broken or expires. Deals guys, ito. Pakinggan nyo mabuti ito ha. When the shield from death status is broken, di ba magkakaroon kayo ng death status, yung damage reduct, okay? Pag nasira yon, magkakaroon kayo ng physical attack 35% damage to the target within 3 grids. Kaisipin nyo, 35% physical attack, grabe. O ito, kunyari, itong attack niya ngayon 19k. So ano ba 35% ng 19k? Siguro mga 4.5k ang madadagdag sa attack niya. So, 'di ba habang lumalabang kayo, lumiliit yung balit nga buhay nyo. Bibilis naman yung attack speed nyo. Okay? Tapos madaragdagan yung attack nyo. So kung pareho na lang kayong maliit ang buhay, lugi na yung kalaban nyo sa inyo kasi bibilis kayo ng palo, madaragdagan pa yung attack nyo. Eto pa. And reduce their movement speed by 20% for 5 seconds. So at ito yatang movement speed na sinasabi ko, hindi yata to sa kalaban. Parang alam ko sa iyo to ma-apply eh. Okay? Ganito kasi yan guys, meron kasing dalawang skill itong Fury status, no? Ipapaliwanag natin baka kasi maguluhan yung iba. Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyong skill na pag-uusapan natin pag nabanggit na natin yung skill talent. So ito yung skill guys, dalawa yan. Ito yung Fury status na madadagdagan ka ng attack. Okay? Pag dito kasi sa skill, guys, ito. Ayan guys, dalawa yan, no? Kikita nyo tong ito. Ayan, yan yung isa. Okay? Yan yung itong pinag-uusapan natin ngayon. Na Fury status, ito yan. So, pag yun ang ginamit yung buff, magkakaroon kayo ng attack increase 22%. Tsaka movement speed, 17%. Okay? Yung skill na yan. Okay, ito yung isa. Okay? Ito yung isa. Ito yung isang skill na Fury status din. Okay, dalawa siya.
So guys, baka maguluhan kayo ha. Yung Fury status na nakuha natin na skill dito sa class talent, okay? Dalawang skill siya na magkaiba. Magiging dalawang skill siya na magkaiba. At eto ngayon yung pinapaliwanag ko sa inyo. Yung unang skill, okay, yung ginamit natin, eto, Fury status 1. So eto yon, kakaroon ka ng attack plus 22% at movement speed. Tapos yung damage taken na makukuha mo is 11% more. Okay? Eto yung unang Fury status skill. Yung pangalawang Fury status skill, eto. Okay, sana nakakasunod kayo ha. Eto yung pangalawang Fury status skill. Apply a buff to yourself. So magkakaroon ka ng buff for 9 seconds, okay? While dispelling any control effects on yourself. So magkakaroon ka ng buff, i-display mo lahat ng control effects, mawawala lahat ng control effects. Okay? During the buff, increase your skill damage by 25%. Guys, tandaan nyo ha. Babasahin ko ulit. Apply a buff to yourself for 9 seconds while dispelling control effects. So lahat ng effects, stun, freeze, or whatsoever na control effects, madi-dispel. At mag-i-increase yung skill damage nyo by 25%. Guys, ganun kakate. So magkaiba to guys, dalawang skill to, pero sabay sila ng cooldown. Okay, papaliwanag ko sa inyo mamaya paano siya gagamitin, paano technique. Okay, ito. Okay? So reduce damage taken by 21% while reducing your movement speed by 35%. Ito naman yung backfire niya. Okay? So una, madedibuff nyo yung para kayo naka-purify, madidispel nyo lahat ng control effect. Tataas yung damage ng skill nyo by 25%. Okay? Marireduce yung damage taken nyo by 21%. Ang kapalit, eto yung kapalit. Reducing your movement speed by 35%. So skill cooldown is 35 seconds. So paano nyo guys gagamitin ng mabuti yung dalawang skill na to? So guys, eto pang mindset na ng mga gamer to. Diskarte na to guys sa PK kung paano nyo gagamitin. So para sa akin, okay? Paano nyo gagamitin yung dalawang skill na magkaiba? So depende lagi sa status nyo nga. So depende sa status nyo. Halimbawa, okay? Kung range ang kalaban nyo, sa tingin nyo guys, anong magandang gamitin kapag range ang kalaban nyo? Siyempre, kapag range ang kalaban nyo, huwag kayong gagamit netong skill na to, yung second skill ng Fury. Bakit? Guys, tinan yung ano nyo, movement speed by 35%, guys. Hindi kayong masyado makakagalaw. Okay? At ang suggestion ko pa, pag itong skill ang gagamitin, mas okay gamitin nyo to sa mga melee na kalaban. Okay, kasi halimbawa makikipagtangkiyan sa inyo yung Dragon Knight. Okay? Or yung ano ba? Kapwa nyo Grow Lancer or Dragon or Rage Fighter or Dark Lord. Ito yung ang pinaka the best na gamitin to is pag start nyo ng laban. Okay? So pagbawa, okay, 1v1. Harapan kayo, magpapaluan kayo. Gamitin nyo na kaagad yung skill na to. Bakit? May damage reduct eh. Although kahit na hindi nila kayo may stun or kung kahit hindi man kayo magamitan ng mga control effects, at least guys, yung damage taken nyo bawas ng 21%. Anyway, yung Dragon Knight kasi may freeze eh, 'di ba? Nga lang hindi siya active. So, umbawa mag-trigger yung freeze kung sakali, at least pasok pa rin. Madi-dispel nyo pa rin yung freeze. Tapos, walang problema kahit na mababa yung movement speed nyo. Bakit? Kasi nga, hindi naman tatakbo kaagad yung kalaban nyo na melee, na Dragon Knight. Kasi, ang Dragon Knight, talagang harapan din papalo yun eh. Okay? Doon kayo lamang. Okay? Pag itong second skill ng Fury ang gagamitin nyo. Ngayon, pag range naman ng mga kalaban nyo, ang suggest ko na gagamitin nyo na skill is eto. Okay? Ito yung gamitin yung skill. Bakit? Kasi pag range ang kalaban nyo, guys, magkakaroon kayo ng plus 22% attack. So, ibig sabihin, pwede nyo mag-burst. Pwede kayo mag-dash. Okay? Dash, kulong, gamitin nyo itong skill na ito, mag-burst.
makatakbo man siya, mabilis yung movement speed nyo ng 17%, mahahabol at mahahabol nyo yung range na kalaban nyo. Okay? So guys, tandaan nyo ha, itong Fury Stats, ulitin ko para malinaw sa inyong lahat. Yung last skill ng Grow Lancer sa class talent, Fury Status, pag na-unlock nyo siya, mahati siya sa dalawang skill. Baka kasi malito kayo. No, lalo sa mga new player. Magiging dalawa tong skill na to. Eto yan guys, papakita ko sa inyo. Dalawang ano yan, ayan guys, dalawa yan. Ito, okay, ito yung una. Tsaka ito yung pangalawa, itong parang shield. Teka, antayin natin yung cooldown. So ito yan, bibilis yung movement speed nyo. Ayan o. Ito yan, okay. So ito yan. Ayan, kita nyo guys, ang laki ng bawas oh. Kita nyo ba yung bawas? Ngayon, yung second skill, ito anuhin natin. Tawag rito. Antayin natin yung cooldown, 30 seconds lang naman. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kabagal siya babagal. Okay, kung gaano kabagal yung slow niya. Kasi movement speed nyo yung maapektuhan guys. Okay? So guys, ayan, na-cooldown na yung second Fury Status. Ito guys, oh. Yan. Ayan guys, so ganyan siya kabagal. Okay, so naiintindihan nyo na ba yung difference ngayon? Kapag etong Fury Status 2, ang ginamit nyo, ganun siya magiging kabagal. So kapag range ang ahabulin nyo, siguradong hindi nyo aabutan. Okay? Kaya kung ang sa akin, ang suggestion ko lang kung gagamitin nyo yung mga skill na to, pag-aralan nyo mabuti kung saan siya best gamitin. Ako, yung binigay ko sa inyong tip, para sa akin yun. Okay? Diskarte ko siguro yun sa PK. Nang una kong gagawin, maglalaban kami nitong BK kunyari. Sarap ba yung BK? Ilaban niya natin guys. Ito, pailalaban ko yung BK ha. Wait lang, di ko alam saan ang union dito eh. Ito. Paano ba? So hindi niya ina-attack. Wait lang guys ha. I-set ko lang din yung BK ng... Ayan, ito, ayun na, pumalo na. Teka lang, muntik pa tayo mamatay. Wait lang. Grabe ka ha. So ayun guys, tulad nyan, halimbawa, konti na lang buhay natin. Gamitin natin yung Fury Status 1. Tingnan nyo yung attack natin guys, 19,465. Oh guys, sino yun? Naging 23,000. Nakita nyo ba? Guys, from 19,000, naging 23,700. Ganun kalaki yung binibigay niya. Bakit? Kasi nga, ano nga sabi niya dito sa skill? 22% attack power na madadagdag sa inyo plus movement speed. Okay? Ito naman, itong pangalawang status, itong depth, subukan natin. Okay, so ito guys, papaluin natin yung Grow Lancer. I-buff natin ng ito, 1, 2, 3. Ayan guys, so ayan, bumagal siya. Paluin naman natin. Oh guys, kumunat siya. Oh, kita nyo ba? Damage reduct, kumunat siya. So ganun kalaki yung silbi ng ng skill na to. So gamitin nyo siya wisely. Okay? Guys, grabe yung video natin, pinag-uusapan pa lang natin yung skill talent. Ganito na siya kahaba. Bakit? Ganun kasi ka-controversial yung mga skill ng Grow Lancer sa class talent at sa skill talent. Okay, so isingit natin yung general para kahit papano. Guys, pag pipili ka ng general, eto discarte nyo na to, no? So kanya ang pinili niya is eto. Normally kasi eto, Superb Strike, tsaka tong ignore defense attack, no? Mostly yan ang pinipili. So siya, in-enhance niya yung excellent damage, tsaka to, hindi niya masyadong nilevel tong Lucky Strike. So depende sa inyo, preference nyo na yan. Okay? Dito naman sa mga class, kung sino yung madalas nyong ka-PK siguro, kung sino yung bad trip kayo sa cross server, at yun ang madalas nyong ka-PK, dun yun na lang i-level up, pwede naman siyang i-reset. Okay? So yun yung natin guys. Tinapos ko lang yung skill tsaka skill talent. Okay? So anong next natin na target dito sa Grow Lancer? Ipakita natin yung Fluorite. Tara, ano nga bang Fluorite ang ginamit ni Boss Pande? Di ba, guys? Full eyes ang ginamit niyang Fluorite. Okay? So guys, tatandaan nyo, depende pa rin yung Fluorite sa preference nyo Yung iba kasi ang ginagamit fire. Okay, yung iba kasi ice. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng ice sa fire? So, i-discuss na rin natin para sa new player. Kapag ice ang ginamit nyo, ang pinakamaganda kasi dito sa Fluorite na to, pag max na siya, guys, nakalagay, when attack, okay, pag ina-atake kayo ng kalaban, there is a 20% chance
of triggering 54% attack bonus. Guys, ganun kalaki. Okay? So, kung 19,400 ang attack niya ngayon, kapag nag-trigger yung ice, madadagdagan siya ng 54%. So, kung 19% yan, almost 10K. No? 10K attack ang madadagdag sa kanya pag nag-trigger yung ice. Kahit sabihin yung 20% yung guys, napakabilis lang mag-trigger ng ice. Maniwala kayo sa hindi. Okay? Yung iba naman, bakit fire ang ginagamit? So, tingnan natin, bakit nga ba fire ang ginagamit ng iba? Fire ba to? Itong ano natin. Okay, water yan, hindi yan. So, eto. So, hindi ito. Wind, eto. Fire. Guys, yung iba, fire ang ginagamit kasi dalawa ang fluoride pang attack. Isang ice, isang fire. Ano nga ba yung max ng fire? Attack has a 30% chance, so mas mataas yung chance niya, 30%, to trigger 7,086 extra damage. So guys, napakalaki. Isipin nyo unang-una, mas mataas yung chance niya, 30%, tapos plus 7,000 attack damage. So, kung 30%, napakalaki ng chance, tapos ganun kalaki madadagdag sa fire. Yung nga lang, ang ginamit niya is wind. Ang ginamit na fluoride niya is ice. Okay? So, nasa inyo yun. No? Pero ako kasi, kung ako rin tatanungin nyo, ako mas gusto ko pa rin ng ice. Bakit? Gawa nga nung passive niya na kapag nag-trigger yung passive ng ice, isipin nyo guys, 54% ng attack nyo madadagdag. Ang mabigat nun, pag sumabay pa yun sa combo. Okay? So, para sa akin, mas gusto ko yung napili niya, ice to. Solid, yung fluoride. Okay, so tignan natin ang tawag rito, slate. Ito yung bagong update ni Monarch, no? Pang-upgrade ng mga pang-boost ng inlay. Ito yung slate, guys. So, tingnan natin ang slate ni Boss Pande. Guys, ito, level 8. Putz. Guys, tingnan nyo slate ni Boss Pande, oh. Level 8, guys. Alam nyo ba kung gaano kahirap bumuo ng level 8 na slate? Araw-araw sa Ethereal Pack, grabe yung PK. Ngayon, ewan ko sa ibang server Sa server namin guys, siguro napakahirap kumuha ng 100 na box. Yung 100 key na box, napakahirap kumuha. Ginagawa ng iba, kanya-kanyang diskarte. Minsan nagpaparanking. Yung iba, nagtsatsaga sa 25 bucks. Yung iba, nagtsatsaga sa 50 bucks. May raos lang yung Ethereal Pack nila everyday. Pero guys, tingnan nyo tong tao na to. Level 8. Sa weapon. Guys, grabe. Iba, si Boss Pande. Isipin nyo guys, naipon nyo yung ganon. Guys, hindi madali mag-slate kasi yung requirement ng slate napakataas. Yung kailangan yung kailangan yung fluoride na isa-salvage, kailangan marami kayo. Okay, so yung iba nag-salvage ng mga fluoride na level 12, kagaya siguro ni Boss Pande, malamang ganun ginawa niya. Ako rin, nag-salvage ako ng mga level 12 na wind tsaka water, no? Para lang alam mo yun, may pang-upgrade siya. So guys, level 8 yung ano niya, yung ibang inlay niya siguro, ang pinocus niya siguro yung inlay niya sa weapon, no? So tingnan natin yung iba. So ito level 2. Ano pa? Tingnan natin to. So ito level 2. So guys, pinocus niya sa isang weapon. Bay, grabe. Isipin niyo, napakahirap magpa-level 8. So astig, no? Shoutout natin sa Boss Pende, kudos sa kanya guys, nagawa niya to. Napakahirap magpa-level 8 ng Ancient Slate, para sa kaalaman nyo lang. Okay, so kung lahat itong mali-level 8 nyo, tingnan nyo yung bigay na bonus guys, 70% bonus ng fluoride. Ganong kakate. Okay, so ano pa bang pwede natin i-discuss sa Grow Lancer? Runes, guys, ito yung mga effects. So meron na siyang 4 na runes na nakabukas, so isa na lang kailangan niya. Sa baba, 3. So lahat naman kami halos di pa nakakabuo ng runes, no? Guys, ito isa to sa mga bagong update ni Monarch, no? Ito yung magagandang upgrade para sa mga F2P, guys. Pwede nyo pataasin yung mga runes nyo. Tulad yan, guys, kita nyo yung runes nyo. Damage versus fighter, combo damage, damage up. So ayan, ganyan yung mga binibigay niya, no? Wag na natin i-discuss ng buo. Basta ito lahat yung runes na to, yung rune upgrade na to, isa to sa pinakamagandang update para sa mga free to play. Bakit? Kasi araw-araw guys, makakaipon kayo ng 20 according kay Boss Runo. 5 entry ang makukuha nyo sa NDC. Makakakuha kayo ng
runes. Okay? So 20 ka ng 20 per day. Okay? So ano pa? Ano pa pwede natin discuss? Na-discuss na natin tong stats niya, no? Flow rate na-discuss na natin. Cards. So guys, gaya ng mga typical cards, may mga cards naman talaga. So hindi na siguro natin kailangan i-tackle lahat ng cards niya, no? Ano pang importante sa Grow Lancer? Flow rate. Elements, guys. Ang elements naman for Kundun. So hindi na rin na siguro natin kailangan i-tackle yung elements niya, no? May mga hiwalay na video tayo niyan. Ano pa ba? Grow Lancer, ano pa ba pwede nating i-tackle? Ups ng gears niya, guys. So ayan, naka level 30, ilan ba to? 30, 32. So lahat naman nagkakaroon yan. So para sa akin, guys, ang importanteng i-tackle lang dito sa Grow Lancer talaga is yung skill, yung class talent, skill talent, no? Tsaka yung allocation nga ng ito. Importante ito, guys. Baka kasi yung iba mag pure STR, guys, baka maging ampaw yung Grow Lancer nyo. Mag-focus kayo rito, guys. Tingnan nyo, guys, ang build niya ng stats. STR 1801 lang, AGI 2664. Okay, so malamang kinuha niya lang yung ano niya, yung requirement ng T14 set niya. Tingnan natin. So ayan, tulad niya yan, 1716. Okay? So malamang doon niya lang binasi yung STR niya. So fruits, guys, ito tara tingnan natin yung fruits ni Boss Pande. So ayan, hallowed SD niya, guys, kaya isa sa magagandang ginawa ni Boss Pande, no? Kaya nagpalakas talaga sa kanya, believe ako rin sa taon to. Naisip niya talaga i-max kagad yung hallowed SD, guys, napaka-solid. In-idol natin to dahil sa build na to. So hallowed SD niya is 100%. So combo niya mababa pa, normally ganito naman kami lahat. Combo fruit max 100%. So most of players ganito ang unang build, combo talaga. So AGI meron siyang 331, STR wala pa siya. So guys, ang pinaka-solid sa fruit niya, hallowed SD, guys, napakahirap mag 100% ng hallowed SD. Okay? Pera na lang kung talagang super spender ka, no? Pero kung i-max niyo yung hallowed SD at saka yung super combo, guys, napakahirap. Okay? Napakamahal ng SD seed. Napakahirap mangolekta ng joke. Okay? So yun, hallowed SD, nakamax, ano pa? Ano pa sa tingin nyo ang pwede nating ano, guys? Kailangan itakal na natin lahat, guys, kasi nakakaya naman kung hihiramin natin ulit tong Grow Lancer niya, no? So hiniram lang kasi natin to para lang ma-discuss, no? So yung mga set, na-discuss naman natin to sa mga ano natin. So hindi na siguro natin kailangan i-discuss yung mga set niya, no? Para sa akin, yun lang, ang pinaka most important things na i-discuss natin sa Grow Lancer is yung stat allocation, okay? Skill, napaka-importante, guys. Skill, napaka-importante. Class talent. So ayan, STR lang kasi yung i-discuss natin. Hindi na natin i-discuss yung tank type niya, no? Masyadong matagal kung i-discuss pa natin siya. Pero yung tank type, guys, AGI type, no? Para may idea lang kayo, yung tank type, AGI type. Silipin na rin nga natin para at least makita nyo. Okay, ito yung rat. So kagaya lang din siguro to sa Dragon Knight, no? More on depth type. So AGI siya, AGI type siya. So ito yung skill niya, burst, dispels all stat boosting debuff on the target. So para ito yung debuff, guys. Halimbawa, nakabuff yung kalaban nyo, lalo na yung mga nabuff ng ang energy elf, madi-dispel niya yata yun. Pati yung mga personal buff siguro, no? Yung mga H-buff ng player, okay? Pan-debuff siya. Tapos eto, Obsidian, add a buff to yourself or allied player. So pwede mong i-buff sarili mo or yung mga allied player, increasing the damage by 6%. So magkakaroon ng 6% damage yung sarili mo or yung sino man i-buff mo. Okay? The buff lasts for 15 seconds. Only one target can receive the buff. So ganun lang. Kasi napakatagal ng cooldown. Okay? So yung last skill, rat attack. Attack a single target dealing physical plus rat. 400% damage. So malaki na rin for 400%. Pero guys, pang tank kasi to eh. Kaya ayoko nang i-discuss, no? More on for tank to. And masyado na mahaba yung video natin. So nag-focus talaga tayo, guys, sa STR type ng Grow Lancer. Okay? So ayun, na-discuss na siguro natin na maayos. Sana nakatulong sa inyo yung review na to. Again, salamat dun sa may-ari ng account, kay Boss Pande, no? Full review. Nagbubulol na tayo ng Grow Lancer to, STR type.
Sana nakatulong sa inyo, lalo na dun sa mga hindi pa nakakaalam, no, ng mga sekreto ng Grow Lancer, new players, or yung mga Grow Lancer na low level pass. Guys, sana makatulong sa inyo tong review na to. Okay? Shout out sa lahat ng ka-server natin, ka-cross server, lahat ng ka-PK, lahat ng nanonood, hindi nanonood, subscribers, hindi subscribers, lahat na naglalaro ng MU Monarch Sea Server 1 to 721. Shout out sa inyong lahat guys. Comment kayo dito. Kung gusto nyong pag-usapan, pwede nating i-discuss. Gawan natin ng paraan. Salamat ulit, Boss Pande. Solid tong account mo guys. Super solid Grow Lancer ng S521. Okay, top 1 Grow Lancer to guys, ng S521. Bakit nga ba hindi natin nakita kanina? So ayan kasi, hiniram lang natin yung account eh. Kaya ganun na nangyayari. Hindi natin makita yung mga ano pa. Siguro hindi pa updated, no? Pero siya yung top 1 Grow Lancer sa server namin. So yun lang guys, Zaygab L to. AGL Dragon Knight S527 Zaygabel. Salamat again dun sa may-ari ng account natin. Ito yung full class review natin for STR Grow Lancer. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. Salamat sa lahat nanonood. Out tayo guys. Out, out, out.